Tutuloy ka pa ba sa biyahe kung ganito katataas ang mga alon? Ito ang sinusuong ng mga kababayan nating tiga-itbayat sa Batanes na hindi mo kakikitaan ng anumang takot. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang peligro. Pati sa kanilang pagdaong, pakikipagpatintero sa peligro. Ang kanila kasing pier, walang hagdan. Ganito lagi ang makikita rito sa tuwing walang sinasanto ang mga alon at ang karagatan. Pero nung narating ng aming team ang Batanes, sa linggong ito, higit ng payapa ang karagatan. Sanay na ang mga Ivatan sa masamang panahon, sila'y nagsasaka. Pero pagsapit ng buwan ng Marso hanggang Mayo, ang pangunahin nilang ikinabubuhay, pangingisda. Tuwing fishing season, asahan daw na sagana at parating sariwa ang mga tindang isda. Sa ganitong panahon, kumikita ang mga restaurant, katulad ng sa aking katukayo, si Jessica. Pangkaraniwan sa menu, sariwang isda, katulad ng dibang o flying fish. Kulay pilak ito na may bilugang itim na mata. May malalapad na palikpik. Ang karaniwang luto, latavan at dibang o kinilaw na dibang. Ididibon natin. Tapos, lagyan natin ng asin. Pinarintaya lataven adibang nadudibatan na ya. Bagay raw kainin kasama ang native na alak na kung tawagin nila, palak mula sa katas ng tubo. Ito ang paboritong pulutan ng mga mangingisda. May sili pa, fresh. Sagana rin sa panahong ito ang arayu o dorado. Katulad ng dibang, isa rin itong migratory fish. Humahaba mula 30 to 60 inches. Inilulutong ulam kasama ng nilagang ube at dukay, isang klase ng root crop, at tinavulos o nilagang dahon ng gabi na hinaluan ng luya at bawang. Ito raw ang madalas na inihahain tuwing unang araw ng anihan. Maalat, pero masarap. Ipinakita rin ni Jessica kung paano ginagawa ang isa sa mga simpleng luto ng arayu, ang nitawan. Medyo matigas lang po siya, ma'am, pero masarap po. Pinakita natin kung gaano ka-importante pag-preserve natin ng mga traditional food para alam ng mga kabataan, yun ang kinakain natin. Dahil nagsimula na ang fishing season sa Batanes, sa kahabaan ng Abad Street, madaling makakita sa tabi-tabi lang ng mga dibang. 30 pesos lang kada piraso. Samantala, ang ilan sa mga pinatuyong arayu, makikitang nakasabit lang sa labas ng mga tindahan. Mahal ang presyo, 900 to 1,300 pesos kada piraso. Seasonal lang po eh. Mga dadwa ka araw o kaya tatlo. Halos lahat ng arayu nakukuha mula sa Jura Fishing Village sa bayan ng Mahataw. Hindi mura dahil mahirap hulihin. Isa sa mga mataw ang tawag sa mga nanguhuli ng arayu, ang 69 anyos na si Mang Ernie. Bago raw magsimula ang kanilang pangingisda, idinaraos muna ang Kapay Vanu Vanwa ritual para ipagdasal ang masaganang huli ng mga arayu. Pati na rin ang kaligtasan syempre ng mga mangingisda. Si Mang Ernie ang kasalukuyang shaman o leader ng ritual. Yan mga bata, amna angun. May kwintaan yan no rahet no asa katawo dumatawaw no batahen na bataw ri dawam paka no katadian na no sirbinaw ni di manaw as mga yawad tao now ri na sa ri batahen sa daw.
Ginagawa ang ritual tuwing madaling araw ng unang linggo ng Marso. Nag-aalay ng isang baboy. Kukunin ng siyama ng atay, babasahin kung may nakaambang panganib sa darating na fishing season. Pagpod makahunan wanuam, tumapya. Aran inyo araw niya tumapyas. Do niya itatawas. Do kumapatyiran abungam. Nyawancho ka kayan day. As nawancho ka buray. As awawa kan siyan rayon tamna. Luya tayo na kaya po jakunyo. Pagkatapos, hihiwain ang kanang hita ng baboy at saka dadalhin ito sa dalampasigan. Sunod na susunugin ang baboy at pagsasalu-saluhan. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin daw silang binibiyayaan ng karagatan ng mga arayo. As na dawa anmor sa do idawdam paperesa. Yan ang nauruji na mo na mapan mo, an ibhus naman o ritual nao. Nauruji na mo na ya kesanya ta, mapan mo na van, maparen pa, kumuan pa. Basco, ang kabisera o kapitolyo ng Batanes. Narito ang Basco Lighthouse, Bayang Rolling Hills, at ang tinatawag nilang Marlborough Hills. Para raw kasing nasa commercial dati ng isang sigarilyo. Ang buong Batanes, binubuo ng 10 mga isla. Subalit 3 lang sa mga ito ang pwedeng tirhan. Ang Batan, kung saan naroon ang Basco, ang Itbayat, at ang Sabtang. 30 minuto mula Basco, sa pier sa bayan ng Ivana, nagtitipon-tipon ang mga turista. Tuwing alas 7 ng umaga, bumabiyahe ang mga bangka patungong Sabtang. Ang bangkang ito, kaya raw magpuno ng 75 tao. Ang paglalakbay sa dagat patungong Sabtang, umaabot ng mahigit 30 minuto. Pero bago mo marating ang isla, sasalubungin ka muna ng mga along may taas ng 1 hanggang 2 metro. Banayad pa ang dagat sa lagay na yan. Kilala ang Sabtang dahil sa kakaiba nilang kasuotan sa ulo, ang vakul. Isinusuot ng mga kababaihan bilang panangga sa init at sa ulan. Makikita sa barangay Savidug ang mga pinakalumang bahay sa Batanes na yari sa bato. Ang ilang tour sa Sabtang, kadalasang may kasama ng pananghalian at ang isa sa mga sikat na caterer ng isla, si Nympha. Ang kanilang best seller, sweet and sour na kaing o lapu-lapu. Irito ho na among. Iprepara ta o ricado no, sweet and sour. Ngayon bulyas. Ngayon sauce. Carrot, sili, sugar. Nahuto na o sweet and sour akaing at tawagan su lapu-lapu. Lasang-lasa ko yung sweet and sour, yung lapu-lapu malambot, and yun, sarap. Isa pang specialty ni Nympha, ang nilaneg na savong o bitilya. Sa simpleng salita, sinabawang isda. Hiniwa ang savong. Matapos nito, nagpakulo ng tubig, nilagyan ng asin, sibuyas, luya at kamatis. Inilagay ang isda o ang savong, inilaga sa loob ng 5 minuto. The best. Ang mga putahing ito kasama sa lunch set meal sa presyong 300 pesos. Mukhang patok sa mga turista dahil laging puno ang kanilang kainan. Kasi wala talaga ditong palengke na isang ano na lang na doon ka na lang bibili. Bibili pa kami sa baryo. Ibang barangay, mga 9 kilometers yung isang baryo na pupuntahan ko. Ang mga Ivatan, marunong magsaka, marunong ding mangisda. Katulad ng 51 anyos na si Mang Ginny, ang kanyang pamamaraan sa panguhuli ng isda, tinatawag na mamana o pamamana. Do kay bata na matatarkan o ango ta
may sunburn an mana mamana pinarinaya do pana palikpik. Kaya raw niyang sumisid mula 15 to 20 feet sa loob ng 30 seconds nang walang diving gear. Payawan ko 8, so 18 years old. Nananawa ko mamana takan no kakta ko matunong kanya ka na mapya mamana mangamong daw ako nasulib. Maghapon siyang namamana sa ilalim ng dagat at ang mga isdang nahuhuli niya, kadalasan kumikita daw siya ng 300 to 500 pesos kada araw. Aran mabkas, aran marat kawan na iango pay batadate pay terasan, so masanyi-sanyi batadaw ka kabi nakan karahat no kawan. Ang karagatang nakapalibot sa mga isla ng Batanes, parehong kakampi at kalaban ng mga Ivatan. Nasa kanila na lang ang pagtatansya araw-araw sa dala nitong panganib o biyaya.